Mismong sa Benguet ay tumaas na rin ang presyo ng mga gulay. Yan po ay matapos salantahin ng walang patid na ulan ang maraming pananim doon. Kaya ang mga tindero at ang mga mamimili ay sabay na umaaray. Nakatutok si Haji Rieta. Binubusisi ang cauliflower na ito mula sa mga nasirang gulay. Marami kasi sa mga tanim na gulay ang nasalanta na isang linggong walang tigil na ulan sa Benguet. Ang mga naani na, kung hindi lanta, ang iba nabulok na. Itong hawak ko ay ito nga nabubulok na cauliflower at halos itong basket na nga ito ay maraming mga sirang cauliflower. Itong mga ganito ay hindi na ito maaaring mapakinabangan pa. Itatapon na nga lang ito ng mga supplier ng gulay. Ganito raw kahirap ang sinapit ng mga suppliers natin ng gulay dahil sa halos isang linggong walang tigil na pag-ulan. Kaya naman wala silang magagawa kundi magtaas ng presyo ng sa ganun ay mabawi naman nila ang kanilang lugi. Si Salin Tasyo na bumiyahe pa ng 5 oras galing sa Mangkayan, ilang sako lang ng gulay ang naani. Umaasang dito man lang kumita. Wala na kaming ibibenta. Konting gulay. Kaya mag-tapos kayo ng presyo. Ang mga wonbok o Chinese pechay na mula sa bayan ng Bugyas, pilit isinalda at tinanggal ang mga nasirang bahagi. Kung pagsasama-samahin, sako-sako ang mga tatapong gulay. Pero hindi lang ang mga manggugulay ang nasaktan sa paghagupit ng habagat. Ang mga mamimili ng gulay, mataas na presyo naman ang iniinda. Medyo mahirapan kami kasi mahal pero sa farmer maganda. Ayon sa pamahalaan ng Benguet, abot sa 10 milyong piso ang kabuuang pinsala ng agrikultura ng paghagupit ng habagat. Medyo may hinaing talaga sila, sir, dahil kahit na mataas ang presyo ngayon, konti lang ang kanilang magagana dahil sa kahit na mataas, medyo kukunti naman po ang production. Hanggang doble ang minahalang repolyo na nasa 30 pesos ngayon ang kada kilo, mula sa 15 hanggang 20 pesos na dating presyo. Ang cauliflower, broccoli, beans, carrots, sweet peas, nagtaas din lahat ng presyo. Pero hindi pa rin nagtatapos ang pagmahal ng gulay. Ayon sa La Trinidad Trading Post, asahan sa loob ng 2 linggo, tataas pa raw ang presyo ng mga ito. Ang Department of Agriculture naman, nakatutok sa mga nananamantalang middlemen. Pero dito sa Commonwealth Market sa Quezon City, mataas na ang presyo ng gulay galing sa Benguet tulad ng sayote. Maging ang gulay galing sa Central Luzon, tumaas na rin ang presyo. Maging ang presyo ng isda gaya ng galunggong, nagmahal din. Inasahan naman ng mga mamimili na babalik din sa normal ang presyo ng isda sa susunod na 10 araw. Paalala naman ng DTI, umiiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ibig sabihin, hindi dapat magmahal ang presyo ng basic goods gaya ng bigas, asukal, sardinas, gatas, tinapay at cooking oil. Haji Rieta, nakatutok 24 oras.